Ladies, ito yung mga dahilan kung bakit nafo-fall ang lalaki sa inyo. Hello guys! So, ang topic natin for today, ito. Mga reasons kung bakit nai-inlove ang lalaki sa babae. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, ito ating aalamin. Physical attraction. So, ito talaga yung real talk. Alam nyo, yan naman ang unang-unang nakikita talaga ng tao. Lalaki man yan or babae. Yun yung unang-unang dahilan kung bakit mai-inlove ang lalaki sa babae. Kapag nakita ng lalaki na, uy, ang ganda naman nito, yun na yung umpisa, okay? Huwag na tayong maglinay, okay? Kapag ikaw ay na-attract physically sa opposite sex, okay? Kaya, di ba, pagdating sa dating, mas liyamado yung mga pinagpala ng physical na kagandahan at kagwapuhan. Pero hindi ko sinasabi na yun lang ang dahilan. Marami yan, pero ito talaga yung pinaka-basic, pinaka-umpisa ng lahat, yung nakikita ng mata. Number 1. Number 2, ito, yung proximity. Ano ba ito? Ito yung lagi kayong magkasama, yung lagi kayong nagkikita. So, kahit sabihin natin na sa umpisa, ay wala talagang attraction. Hindi nyo gusto ang isa't isa sa usaping romance. Pero kapag ganyan ba naman ang sitwasyon na araw-araw kayong nagkikita, araw-araw kayong magkasama, napakataas ang chances na madedevelop ang isa't isa sa inyo. Okay? Kapag nasa ganito kang sitwasyon, mataas ang chances na ganoon ang mangyayari. Whoops, hindi ko sinasabi na ganito lahat kasi kahit kasama mo yan araw-araw, kung talaga namang zero ang attraction, hindi mangyayari yan. But, meron talagang instances na nagkakadevelopan dahil sa lagi-laging magkasama. Okay? So, ayan po, ang number 2. Number 3, ito, yung increased opportunities. So ito na yung mga nirereto ka or ipinapakilala ka sa tao na yan. Okay? Siyempre, yung mga taong malalapit sa iyo, irereto rin yung alam nila na nababagay sa iyo. Yung maari din na magustuhan mo. Okay? Siyempre, kilala ka nila. Kaya alam na rin nila yung personality mo, at yung mga maaring mga gusto mo sa isang babae. Kaya marami talaga ang nagiging successful sa mga ganyang mga reto-reto, yung ipinapakilala ka sa ganito, di ba? So, yan ang mga opportunities na nangyayari dahil sa pangingialam ng ibang tao. Okay? Walang masama dyan. Okay? Basta mahal mo siya, nagkagustuhan kayo, then well and good. Go for it. Di ba? So, ayan po, ang number 3. Number 4, ito, yung admiration. Alam nyo, kapag ang lalaki ay meron siyang hinahangaan na babae, mas madalas na nakuhulog na rin siya dyan. Kasi ang paghanga ay madalas ay kaakibat rin yan yung emotional na aspeto at yun yung nararamdaman ng lalaki yung pagmamahal. Okay? So, kapag ang lalaki ay humahanga sa iyo, hinahangaan niya yung mga qualities na meron ka, sigurado na mataas din ang chances na yan ay mai-inlove sa iyo. Number 4. Number 5, ito yung similar goals. So, lahat naman yata tayo, kapag nakikita natin sa isang prospect na nagugustuhan natin na pareho yung mga ninanais
yung mga pangarap ninyo ay may similarities. Kapag ganoon, ay nakikita na natin na kapag nagkatuluyan ay sigurado na mas maging mapayapa, maayos ang pagsasama dahil sa mga similar pagkakapareha ng mga gusto, mga goals sa buhay. Kaya kapag yan ang nakita ng lalaki sa iyo, sigurado na mahuhulog yan. Number 5. Number 6, emotional connection. Kapag nakikita, nararamdaman ng lalaki na meron kang pakialam sa kanya, na nagkikare ka sa kanya, na nag-aalala ka sa kanya, mataas ang chances na magkakagusto sa iyo ang lalaki. Siyempre, nakikita niya na meron ka talagang pakialam sa buhay niya. Alam niyo, hindi mangyayari yan kapag walang pakialam, walang gusto ang babae sa lalaki. Walang makikita ang lalaki sa mga ganyang mga gawain or pagpapakita ng interest sa lalaki. Pero kapag yan ang napapansin ng lalaki, nakikita niya sa iyo, mataas ang chances na siya rin ay bibigay, mahuhulog sa iyo, mai-inlove yan. Okay? Ang mga lalaki ay madaling ma-inlove yan eh. Ipakita mo lang na genuine yung care mo sa kanya, ipakita mo lang na nandyan ka, suportado mo siya, mahuhulog na yan. Madaling ma-inlove ang lalaki. Okay? Number 7, ito, yung komportable siya sa company mo. So dito, maaring magkakilala na kayo at lagi na kayong nagkikita, magkasama, or maaring nagliligawan kayo. Kapag nararamdaman na ng lalaki na komportable na siya sa feeling mo, ang dali-dali mong kausap, naiintindihan mo siya, nakikinig ka sa kanya, yung mga ganyan na nakikita sa iyo, yan ang mga dahilan para mahulog siya, ma-inlove siya sa iyo. Komportable in the sense na pwede siyang mag-bring out ng kanyang mga hinanakit, problema sa iyo. Nag-o-open up siya sa iyo dahil nararamdaman niya na naiintindihan mo siya, nauunawaan mo siya, kaya nagiging komportable siya. Number 7. Number 8, chemistry. Ano ba ito? Ito yung subject natin nung high school at college. Hindi po. Ang ibig sabihin niyan ay marami kayong pagkakatugma sa mga gusto. Marami kayong similarities, okay? Sa mga bagay-bagay, kung ano-ano, mga random things, ay nagkakasundo kayo. Nagtutugma yung mga gusto nyo, yung mga ninanais nyo. So, yun yung chemistry. Kasi kung wala kayong similarities, parang ang hirap, di ba? Kasi lagi na lang kayong nag-a-adjust, lagi na lang may nagbabago or binabago para mag-comply or magustuhan, ma-accept doon sa isa, which is mahirap gawin, okay? Pero kapag halos lahat na magkakatugma, magkakasundo, similar, ika nga, yan ang isang dahilan na magugustuhan ka ng lalaki at mapunta na rin yan na mai-inlove na siya sa iyo. Number 8. So, ayan po ang ilan sa mga reasons kung bakit nai-inlove ang lalaki sa iyo. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.